Tanong lang mga tol, naniniwala ba kayo sa sinseridad nitong si Senator Bato de la Rosa? Kasi ngayong araw po na ito at mula kagabi, nagsusumamo po ito kay Pangulong Bongbong Marcos at mangiyak-ngiyak habang nagsasalita, nakikiusap na huwag daw po siya dalhin sa Hague, Netherlands. Kapani-paniwala kaya ito o baka gimmick lamang ito ni Bato de la Rosa? Mahilig naman po kasi talagang umiyak po ito sa harapan ng publiko, pero salungat naman po lagi yung mga ginagawa niya at sinasabi niya. Hindi ko makalimutan ang mga sinabi po nito kamakailan lamang na this is the worst government. No? Kahapon lamang po yon. Tapos nung gabi, biglang makikiusap kay Pangulong Bongbong Marcos. But before that, syempre, ito po yung mga posisyon ngayon nitong si Bato de la Rosa Kung matatandaan po ninyo, nagsalita po ito noong March 12, 2025 ng mga sumusunod. Sabi niya, I am ready to join the old man, referring kay former President Rodrigo Duterte, hoping that they would allow me to take care of him. Again, March 12, 2025 po yan ha. The day after na maaresto ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero what happened now? Ito na po ang balita. Nagbago na, tanong sa balita. Umapela si Senator Bato de la Rosa kay President Bongbong Marcos na huwag siyang ipadala sa dahig sakaling may pananagutan siya kaugnay ng issue sa International Criminal Court. Ginawa ni De La Rosa ang kanyang pahayag sa isang press conference sa Senado ngayong araw po na ito, May 12, 2026. Sana wag niya akong ipadala sa dahig. Yun lang, pareho tayong Pilipino, Mr. President. Kung meron akong pananagutan, hindi. Pananagutan ko dito sa local court, nangaasar lang ako mga tol saka gusto ko lang maging masaya. Malungkot yung nangyari sa Senado kahapon no? Pero ganun pa man, masaya rin naman yung naging balita sapagkat 257 na mga kongresista ang bumoto para po i-impeach itong si Sara Duterte. At obvious na, kumpirmado na ang warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa. In fact, meron pang parang slip of a tongue itong si Director Matibag kanina na mukhang hindi lang si Bato de la Rosa ang merong warrant of arrest. Mamaya mapapakinggan nyo po yan sa interview sa kanya ni Ted Filon. Noong March 12, 2025, sinabi ni De La Rosa na handa siyang sumunod kay dating Presidente Rodrigo Duterte sa dahig kung maubos man ang legal remedies at wala pa ring hustisya. Pero ano na ang nangyari ngayon? Ito na nga po, nakikiusap. Sa balita ng GMA News kanina, Senator Bato kay PBBM, sana wag nyo akong ipadala sa dahig. Ito po yung actual video mga tol. Pakinggan po ninyo. Hindi. Hindi ako ipadala sa dahig. Hindi naman. Kahit saan po dito sa Pilipinas, pangit na Pilipino, Mr. President. Ay, nako. Pananagutan. Nagutan ko dito sa ating lupang food. Food ko sa Banyaga. Saan ba talaga lalagay sa inyo? No? Papanagutan nyo dito, wag sa Banyaga. Samantala, nandiyan ka, kaya naman ka nagpakita kahapon dahil sa impeachment na paparating sa Senado nitong kay Sara Duterte, no? At mukhang naloko ka, Bato de la Rosa. Mukhang alam niyo mga tol, sa pakiwari ko lamang po ito mukhang nagsisisi ngayon itong si Bato de la Rosa na nagpakita po siya diyan sa Senado. Kasi tama naman si Senator Ping Lacson no? Sa labas kahit nagtatago siya, malawak yung ginagalawan niya. Dito sa Senado, makakapag-take siya ng comfort, kumbaga, o yung pansamantalang kalayaan niya, pero limitado ang galaw niya at wala na siyang kasiguruhan at anytime, baka magkaroon po ng implementation ng warrant of arrest at yan ay igiit ng ehekutibo. Walang magagawa itong USAA, yung Senate of the Philippines, pag talagang iginiit po yan ng ehekutibo sa dami po ng puwersa
ng Philippine National Police in particular, o kaya ang National Bureau of Investigation. Pero so far, sabi ng NBI, hindi muna nila aarestuhin itong si Bato de la Rosa. Ganun pa man, wala siyang kasiguruhan. Kaya tingin ko, yung pag-iyak-iyak niya kahapon hanggang ngayon sa sesyon sa Senado, kung kayo po'y nakakapanood lamang kanina, malungkot na malungkot ito pong si Bato de la Rosa at kinakausap siya ni Senator Bongo, parang ang mukha ni Bato de la Rosa ay parang naiiyak. No? Kaya tingin ko, mukhang niloko siya rito. Baka katulad nung nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabihan si Rodrigo Duterte na walang warrant of arrest pero meron pala. Baka ganun yung pinalabas ng kung sino man kumimbinsi sa kanya rito. Sabi nga ni Ramon Tulfo doon sa post niya, meron daw pong, ayon sa Tweety Bird niya, nag-convince dito kay Bato de la Rosa at pinaasa siya na wala daw talagang warrant of arrest. Pero baligtad ang nangyari kasi meron pong warrant of arrest katulad po nung nangyari last year kay Rodrigo Duterte. O tapusin natin ito pong pahayag dito ni Bato de la Rosa bago natin puntahan yung particular post na yon ni Ramon Tulfo. Natatakot ba kayo, sir? Na baka bigla kayong ganun, damputin? Nawala na yung tapang mo. Ay, anak ng teteng talaga. Alam mo, dapat gumagaya ka sa tatay mo si Rodrigo Duterte. Kahit paano, pinakita ni Rodrigo Duterte yung pagiging matatag sa panahon ng pag-aresto sa kanya, no? Hindi natin sinusuportahan si Rodrigo Duterte pero makikita ninyo yung pagiging matatag ni Rodrigo Duterte. Hindi katulad nitong si Bato de la Rosa, kaya lang pala matapang dahil nakasandig sa kanilang kapangyarihan nung panahon ng panunungkulan ng tatay nilang Karton. Dispense ang mga pinagdaanan, the more I am humanized. Pero alam niyo siguro ang pinaguhugutan nitong si Bato de la Rosa yung pagmamahal niya sa kanyang pamilya. No? Tingin ko kung siya lang, baka kaya niya namang harapin yan. Iba kasi ang usapan kapag kapamilya mo na ang nalalagay sa alanganin 'di ba? Mapapalayo siya. Lalong-lalo na mahal niya yung kanyang apo. No? Tingin ko yun yung pinaka-factor ngayon Yung kasabikan na malayo siya o kasabikan na malagi niyang makita yung kanyang apo, tapos yung iniisip niya na kung siya'y madadala sa Hague, Netherlands ay hindi niya na ito makikita. Kung makita niya man, napakabihira na. Ngayon, puntahan po natin si Ramon Tulfo kasi may mga pasabog si Ramon Tulfong chismis no? In particular, ang ating sinusuportahan si Secretary Benhur Abalos. Meron pong patweet si Ramon Tulfo. Sabi po niya rito, Benhur Abalos is taking his oath as the next Justice Secretary in the next few days, says his Tweety Bird. Abalos resigned as DILG Secretary and ran for a Senate seat in the last election. He lost. The Senate's loss is DOJ's gain. Ako, agree ako dito sa sinasabi ni Ramon Tulfo na ito ay pagkakataon para po sa DOJ, no? Isang magandang pagpasok kung sakasakali sa departamentong iyan ang presensya nito pong si Secretary Benhur Abalos na noon ay naging epektibo talaga sa pagiging Secretary of Interior and Local Government. Taliwas po doon po sa kanyang sa pumalit po sa kanya na si Secretary John B. Cremulya. Kaya nababanatan po natin si Secretary John B. Cremulya. Ako, hindi ko po ikinakatakot sabihin ngayon na inutil ito pong si Secretary John B. Cremulya pagdating po sa usapin pong ito, particular sa issue ng warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa. Bakit? November 2025, meron ng warrant of arrest. How come na bilang isang Secretary of Interior and Local Government, hindi ito nakarating sa kanyang kaalaman? No? Ano yun? Walang koordinasyon na nangyari. Ang ICC hindi man lang nakipag-coordinate sa Interpol at ang Interpol hindi nakipag-coordinate sa PNP, which is very impossible na mangyari dahil the moment na inilabas po ng ICC ang noon ay secret
or sealed warrant of arrest, automatic po yun, i-coordinate po yun sa Interpol at ang Interpol i-coordinate po sa atin. Kaso lang, itinatanggi po ngayon ng PNP at nitong si Secretary John Vic Remulla yung sitwasyon na yan. Kaya natitira tuloy siya. Katulad po natin, kinikriticize natin si John Vic Remulla for being inutil sa issue po na ito. Walang silbi, ika nga. Ang inutil po kasi ay salitang Pranses na sa Tagalog ang ibig sabihin ay walang silbi. Nag-agree ba kayo mga tol? Baka banatan ako ni John Vic Remulla. Pero tayo naman na hindi natatakot sa ginagawa natin dito sapagkat sinasabi lamang natin ang ating opinion. At opinion ko, karapatan kong sabihin base sa aking obserbasyon na siya'y walang silbi, inutil pagdating po sa punto na ito. Actually, natutuwa ako sa ginagawa ni John Vic Remulla, particular sa Bureau of Fire and Protection Hindi ko lang binabalita o inire-reaksyonan ng balita tungkol doon. Pero deep inside natutuwa ako kasi finally yung corruption sa Bureau of Fire Protection a-address ngayon. Kaso lang, hindi naman pwedeng magaling ka sa isang bagay tapos trabaho mo rin ito pero incompetent ka dito. Dapat parehas. Kung magaling ka dito sa isang trabaho mo at ito ay isang trabaho mo din, dapat parehas kang magaling. Pagpapakita ito ng incompetence, 6 na buwan na nagtago si Bato de la Rosa tapos hindi nila alam na mayroong warrant of arrest. Kaya ang sabi, tuloy nitong si Senador Antonio Trillanes na wala ang ilaw ko, panay pa press con kasi nitong si John Vic Remulla Kaya babasahin ko po ang pahayag nito pong si Senador Trillanes. Hindi nagtatrabaho ayon sa balita. Matipid ang reaksyon ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, sumagot siya dyan sa issue sa pagsabi ni dating Senador Sonny Trillanes na hindi umano siya nagtatrabaho. Ito kasi yung binitawang salita nito pong si Trillanes kanina, napapanoorin po natin yung interview. Kung binawas-bawasan niya yung kape press con, baka may nahuli siya. Kasi lahat ng pugande ay malaya under Secretary John Vic dahil hindi naman niya ginagawa ang trabaho niya. Alam siguro nitong si John Vic na talagang malaki kakulangan niya, kaya ang sinabi niya na lang, nire-respeto ko ang opinion ni Trillanes. Ngayon, balikan po natin yung chismis ni Ramon Tulfo. Ito nga, sana matupad po ito. Pero actually, kausap ko si Secretary Ben-Hur ngayon lang, hindi ko nasasabihin kung ano yung napag-usapan namin. Pero I am praying na sana ma-appoint siya bilang miyembro ng gabinete sa kasalukuyang gobyerno. Kailangan si Secretary Ben-Hur Abalos. Nananawagan tayo sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po namin kayo pinapangunahan. Pero ang mga manonood po ni Top 1, halos lahat po kami nagkakaisa na meron po talagang kakulangan ngayon sa gabinete. At isa pong makakapunan. Diyan, tama ba yung term? Makakapunan, no? Parang aso ang makakapunan. Kung mali yung term ko, i-correct niyo lang ako, no? Ito pong si Secretary Ben-Hur Abalos. Napakagaling na secretary po nito. Alam naman natin yung naging effectiveness niya nung panahon ng kanyang panunungkulan bilang DILG secretary. Pinakamataas ang performance and trust rating ng DILG sa panahon ng kanyang panunungkulan. What happened now sa panahon ng panunungkulan ni John Vic Remulla? Pero ito pa yung isang chismis nitong si Ramon Tulfo kahapon, Ito o kanina. Ito pala. Yung sinasabi natin kanina na mukhang naloko itong si Bato de la Rosa. Nasaan na ba banda yun? May sinabi si Ramon Tulfo Ayan, sabi niya dito, ayon sa kanyang Tweety Bird, nagkukulong si Bato sa kanyang Senate office habang ang NBI naghihintay sa kanya sa labas ng Senate building. Dala ng NBI agents ang warrant of arrest galing sa International Criminal Court na iseserve kay Bato. Nanginginig daw sa takot si Bato at di alam ang gagawin. Sabi ng tweet, nagsisisi daw si Bato na lumabas pa siya sa pagtatago. Bakit ba nagkaganon? Sa unang post pa dyan, nitong si Ramon Tulfo o sa mga sumunod na post niya, sinabi niya
yung binanggit ko kanina, hindi ko lang makita mga tol eh. No? Yung kanyang tinichismis. Alalahanin ko na lamang, ayon doon sa kanyang pinost na hindi ko makita ngayon, meron daw pong nagsabi dito kay Bato de la Rosa na wala pong warrant of arrest. Ito. Latest kay Senator Bato. He has sought refuge in his office on the 6th floor of the Senate building kasama ang kanyang pamilya. Nagsusumamo siya na makausap si BBM ng kahit isang minuto whose administration dinescribe niya kahapon na the worst government. Yun namang abogado niya na si Israelito Torion ay nagsampa ng petisyon sa Supreme Court to prevent the International Criminal Court na ihain kay Bato ang warrantless arrest. Tawa si Ramon Tulfo. Paano naging warrantless arrest ang warrant ng ICC? Ayon sa kanyang Tweety Bird, sinisisi ni Bato yung nagsabi sa kanya na lumabas sa pagtatago dahil wala naman daw warrant sa kanya. Oh, naniniwala ba kayo dito mga tol? Ako malakas ang pakiramdam ko na totoo itong chismis ni Tulfo eh. Malamang sa malamang merong nagpid kay Bato de la Rosa na hindi totoo ang warrant of arrest. Kailangan ka ngayon sa Senado. No, kailangan ka ngayon sa Senado para kay Sara Duterte. Kailangan mapatalsik si Tito Soto. Kasi kung hindi siya nagpakita, 12 lang ang senador, tay. Hindi ngayon uubra na magiging Senate President ng bago itong si Alan Peter Cayetano. Kaya malamang may kumumbins po talaga sa kanya. Kung matatandaan ninyo mga tol, merong pinaputok na impormasyon si Pebbles Talaquere. Chismis lang naman yun, ewan ko kung totoo. Meron daw pong 3 senador na pinagmumura si Pulong Duterte ayon kay Pebbles Talaquera. Ewan ko kung totoo yun ha, no? Hindi kaya isa doon si Bato? Namura? Kaya nagpakita. Ewan ko kung totoo, chismis lang naman yun. O eto pa, ayon sa kanyang Tweety Bird, sinisisi ni Bato, iulitin ko lang, yung nagsabi sa kanya na lumabas sa pagtatago dahil wala naman daw warrant sa kanya. Minura daw ni Bato yung mga nag-udyok na lumabas siya sa kanyang lungga ayon sa kanyang Tweety Bird. Tingnan mo ang ginagawa ni Digong sa bansa. O, yun na, comment naman ni Ramon Tulfo. Nasa sa inyo kung maniniwala kayo dyan, mga tol, spekulasyon lang naman yan. At ako'y ganyan din ang pakiramdam ko. Malamang sa malamang, merong nagpaasa kay Bato de la Rosa na talagang wala pong warrant of arrest. Pero meron. Siyempre, dahil nga po nagsusumamo at mistulang nag-iiyak pa itong si Bato de la Rosa na makausap ang ating Pangulo, nakarating na yan sa Malacanang. At ano ang naging tugon dyan ng Malacanang kanina? Sabi po sa balita ng News 5, nabalitaan po ng Pangulo ang nangyari kahapon. Nakarating kay President Bongbong Marcos ang tungkol sa arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Giit ni Yusek Castro, sinabi ng Pangulo na dapat pairali ng batas, hindi lamang sa kaso ni Senator Bato, kundi sa iba pang mga pagkakataon. In particular, ito po yung pahayag ni Yusek Castro. Ang lagi naman pong pang-utos ng Pangulo sa lahat ng enforcement agencies, sa lahat po ng pagkakataon, hindi lang po dito patungkol kay Senator Bato. Dapat lamang ay sumunod kung ano ang sinasabi ng batas. Kaya tayo, may pakiusap po tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinost ko nga po yan sa personal profile ko kanina. No? Ako po'y personal na nagsusumamo sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na pakinggan ang tinig po natin. No? Hindi man tayo kilala ni Pangulong Bongbong Marcos, malay mo mahagip sa pagkakataon, makachamba, no? Makita yung pakiusap natin. No? Kasi ito yung pinaninindigan ni Alan Peter Cayetano ngayon mga tol No, pakinggan niyo yung sinabi dito ni Cayetano. No problem with serving the warrant. Diba? We are lawmakers, we're not lawbreakers. So they can bring the warrant, we will receive it. Sinasabi namin, kailangan mo ng warrant of arrest from a Philippine court. At ang sinasabi namin, in the past, any senator that sought refuge in the Senate was afforded all due process. I-exhaust mo nila legal remedies. Saka lang sila nag-voluntary na mag-surrender. So all we're asking for Senator Bato is reason, logic,
Di ba? Nag-iba na yung statement mo. Kahapon lamang, sinabi mo, walang senador na inaresto while in session sa Senado. Tapos binara ka ni dating Senador Antonio Trillanes kasi si Trillanes nga mismo ang halimbawa na while in session, inaresto siya partikular ng ating kapulisan. Ngayon, medyo nag-twist para pumabor sa naratibo ninyo. Sinasabi mo ngayon na dapat maibigay muna ang lahat ng legal remedies dito kay Bato de la Rosa. Anyway, yan naman po ay sa posisyon nila bilang pinuno ngayon ng Senado, itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Pero after all, ang chief implementer ng ating batas ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya meron tayong pakiusap. Personal ko po itong pinost at tinag ko ang page ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya po ako kilala. Never ko pa po siyang nakita muli. 2 beses ko lamang nakita ang ating Pangulo nung pulis pa po ako sometime in 2015 or 2016 at during the meeting de avance ng senatorial slate ng administrasyong ito noong 2025 May sa Mandaluyong City, pero hindi rin po ako lumapit sa stage kaya malayo lang din yung pagkakatanaw ko sa kanya. At basically, wala tayong boses pagdating po kay Pangulong Bongbong Marcos, pero baka naman matsambahan kaya tayo po yung nakikiusap sa kanya na ipatupad niya ang batas tulad po ng naging pagpapatupad nito sa nakalipas na taon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakikiusap tayo kay Pangulong Bongbong Marcos na ipaaresto na niya po si Bato de la Rosa sa Philippine National Police at sana dinggin po ng ating mahal na Pangulo kung makarating man sa kanya ang ating pakiusap. Meron po kasi tayong legal na pinanghahawakan at yun nga po yung pinaliwanag nila dati. No? Na ayon po sa Republic Act 9851, Section 17 po nito, ang ating gobyerno ay pwede pong isurrender ang isang iniimbestigahan ng isang international tribunal katulad po ng ICC. At gano'n na gano'n po yung ginawa ng ating Pangulo sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na kung nagawa niya sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya rin gawin ito ng ating Pangulo dito kay Senator Bato de la Rosa. Pero manumbalik po tayo dito kay Bato de la Rosa. Kahapon talagang hindi mawala sa mga memes ngayon ang katatawanan na nakita po natin kahapon. Kasi ang angas-angas ni Bato pero nung ini-implement na sa kanya yung warrant of arrest, takot na takot siya, nagtatakbo siya. Kaya meron pong reaksyon diyan si Congresswoman Leila De Lima na naging biktima ng Duterte administration dahil ito po'y ginawan ng mga gawa-gawang kaso. No? Nakulong po ito ng mahigit sa 6 na taon pero hindi naman siya lumabag sa crimes against humanity kaya dito lamang po sa Pilipinas nangyari yung pagdinig sa kanyang mga gawa-gawang kaso. Pero itong si Bato de la Rosa, dahil crimes against humanity ito, at ito ngayon ay dinidinig sa International Criminal Court sa Hague, Netherlands, kaya marahil nagtatakbo. Ayaw magpahuli. Sabi ni Congresswoman De Lima kay Bato, De Lima kay Bato, nasaan ang angas mo? Tinawag na pathetic o kaawa-awa ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima si Senator Bato de la Rosa matapos itong makuhanan ng video na tumatakbo palayo sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa Senado nitong Lunes, May 11. Challenge mo pa nga si former Senator Trillanes, yung kanyang mga make my day, then yung gusto mong ikaw ang pumosa sa akin, and that is exactly what ex-Senator Trillanes did sa ad ng kongresista. Nakakatawa, and at the same time nakakaawa din kasi dapat alam niya yan and he took the risk of going there. Dagdag pa nitong si Congresswoman Leila De Lima. Matanong ko lang kayo mga tol, nag-agree ba kayo na nakakaawa itong si Bato de la Rosa? Matanong ko lamang po kayo, ito po yung video habang sinasagot niyo po yung tanong natin. Dito makikita po sa video na ito na nagtatatakbo si Bato de la Rosa. Muli po ako magtatanong sa inyo mga tol. No? Pero bukod sa pagsagot po ninyo ng yes or no, wag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-subscribe na rin dito po sa ating programa. Paki-share niyo na rin po para kahit paano patuloy na dumadami yung mga sumusuporta sa ating gobyerno at sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos at nadadamay ako diyan sumusuporta sa ating programa.
Ang tanong, nakakaawa ba si Senator Bato de la Rosa, mga tol? Kung ako po tatanungin ninyo, hindi po ito nakakaawa. No, ito po ay consequences ng kanyang mga past action kung saan nakinabang po siya. Siya po ay naging chief PNP. Kakaiba nga po yung naging kaparaanan, no? Extraordinary but legal yung naging pagiging chief PNP niya eh. Bakit ko nasabi yan? Kasi sa dekadang existence ng Philippine National Police since January 29, 1991, since its inception or foundation, na itatag ang Philippine National Police ay January 29, 1991 eh. No? Wala pong chief PNP ang nagsimula sa one-star general lamang. Nilundagan niya lahat dahil gusto lamang siya nitong si Rodrigo Duterte. Ang dami niyang nilagpasan ng mga senior officer. Si Senator Pampilo Lacson, nung naging chief PNP ito, at least dumaan sa 2-star, which is napaka-common. 2-star bago nagiging 4-star kaagad. Pero si Bato de la Rosa ang natatanging 1-star general na naging 4-star general dahil malakas siya kay Duterte. At ginawa niya, nung naging 4-star general siya, in-implement niya yung Project Double Barrel or mas kilala po natin bilang Oplan Tukhang. At dahil po doon sa Oplan Tukhang na yon, thousands po ng mga kababayan nating Pilipino, whether mayroon pong koneksyon sa illegal na droga and masaklap, yung mga nadamay na inosente, nangamatay. No? Tapos, sasabihin ng ilan, nakakaawa. Kaya ako, I do not agree doon sa sinabi nitong si Congresswoman Leila de Lima na nakakaawa ito pong si Senator Bato de la Rosa. No? Maaring pathetic, pero hindi nakakaawa basically. No? Dapat lamang kung ano yung mga pinagdadaanan niya ngayon, harapin niya. No? Consequences siya ng kanyang naging action sa nakalipas na panahon. Ito po yung particular na tinig o sinabi ni Congresswoman Leila de Lima. Nakita sa akin yung video na yan na nagkakabulan. Muntik pa nga siyang natatak sa natawa. And honestly, I view the scenery or the scenario, the scene, as pathetic. Pathetic yung itsura. Kasi nasa kanya yung angas mo dati. Na-challenge mo pa nga sa former Senator Trillanes, yung make my day. And then, gusto mo, ikaw ang magpumosas sa akin. And that's exactly what Senator Trillanes did. Nagpakita siya. Pathetic o nakakaawa, parang ang hirap po kasi talagang paniwalaan eh. But anyway, ganun yung pananaw. Mabait lang siguro itong si Leila de Lima pero hindi siya dapat maawa dyan. Ano? No? Kung meron mang dapat kaawaan, yung mga biktima po ng extrajudicial killings. Ngayon, may mga legal na argumento na nasusulong ngayon, no? Kaugnay ng ginagawa ng Senado dito kay Bato de la Rosa. Sabi nga po ni Dinmel Santamaria, well, ang aking pananaw, hindi pwedeng kupkupin sapagkat wala naman tayong batas whether sa konstitusyon o sa pangkaraniwang statute na nagsasabi na ang Senado ay isang fortress na kung saan hindi ka makakapasok kung may huhulihin. No? Sinabi rin po in similar way ni Attorney Cañosa, ni dating Senate President Franklin Drilon. Pero meron pong suggestion si Dinmel Santamaria, pwede daw pong mag-apply ang ating ehekutibo ng mandamus, no? Para i-compel itong Senado, no? Tingnan nga natin yung particular na post na yon ni Dinmel Santamaria. Yan, basahin po natin yung tungkol po sa mandamus. No? Okay, saan ba banda rito yun? Eto, sabi po dito, can any senator be arrested inside the Senate premises for crimes against humanity? Oo, ang sagot. No? Patagalog na nga lang natin kay ChatGPT para dire-diretso na lamang yung pagbasa natin. No? Napakahalaga kasi mga tol na sa mga bagay-bagay ngayon, hindi tayo basta-basta naniniwala sa mga vlogger, no? Ako, sinasabi ko sa inyo, vlogger ako, pero wag niyo basta-bastang paniniwalaan kami mga vlogger. Dapat tayo po'y nagiging critical sa mga binabasa at pinapanood po natin. Dito naman ako'y nagpapaliwanag lang
Kung ano yung sa tingin ninyo tama, yun po yung paniwalaan ninyo. Maaari bang arestuhin ang isang senador sa loob ng Senado dahil sa crimes against humanity? Oo, madaling maipapaliwanag ang mga dahilan. Una, inuupahan ba ang gusali ng Senado? Kung oo, ibig sabihin, ang taong bayan ang nagbabayad nito. Pag-aari ba ito ng gobyerno? Kung oo, nangangahulugan itong pag-aari ito ng sambayanan. Walang batas na tahasang nagsasabing ang Senado ay isang ligtas na taguan para sa mga pugante o mga taong kinasuhan ng krimen. Ikalawa, walang senador ang may personal na pagmamayari sa gusaling iyon. Hindi ito pag-aari ng sino mang senador. Hindi rin ito isang kuta na ginawa upang protektahan ang mga lumalabag sa batas laban sa mga otoridad o isang dayuhang embahada kung saan isinuko ng Pilipinas ang jurisdiksyon nito. Ang isang kriminal o pugante ay maaaring arestuhin sa loob ng gusali. Kung ito ay isang ordinaryong pribadong tahanan, maaaring iba ang usapan. Ngunit ito ay isang pampublikong gusali kung saan hinihingi ng interes ng taong bayan na hindi ito gawing sanktuaryo ng mga taong tumatakas sa batas. Ikatlo, ang isang senador ay may immunity from arrest lamang habang nakasesyon ng Senado at kung ang kaparusahan sa krimeng iniuugnay sa kanya ay mas mababa sa 6 na taong pagkakakulong. Ayon sa Republic Act No. 9851, ang crimes against humanity kung saan may namatay ay may kaparusahang reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakabilanggo. Ikaapat, nakasaad sa Republic Act No. 9851 na maaaring payagan ng Pilipinas ang isang international tribunal na magsiyasat o maglitis sa mga taong inakusahan ng crimes against humanity kung ito ay nagsasagawa ng investigasyon o paglilitis at kung kinakailangan ay maaaring ibigay ang nasabing mga tao sa tribunal. Nakalagay po yan sa Section 17. Ito ay naaayon sa kinikilalang prinsipyo ng international law na nagsasabing ang crimes against humanity ay isang pandaigdigang krimen. Ayon dito sa ating konstitusyon, ang mga generally accepted principles or international law ay bahagi ng batas ng bansa. Ikalima, balido ang warrant of arrest ng ICC. Nakasaad sa Bill of Rights ng konstitusyon na walang sino man ang maaaring arestuhin nang walang warrant of arrest na inilabas ng isang hukom. Ang salitang judge ay hindi nililimitahan, kaya maaaring ito'y tumutukoy sa lokal na hukom o dayuhang hukom na ang jurisdiksyon ay tinanggap ng Pilipinas. Ika-6, ang crimes against humanity ay may international element kung saan dapat bigyan ng malaking paggalang ang executive department sa pagtukoy at pagpapatupad nito. Ang foreign policy, peace and order at pagdakip sa isang pugante ay mga tungkulin ng ehekutibo. Hindi dapat makialam ang lehislatura sa mga tungkuling ito dahil maaari itong lumabag sa prinsipyo ng separation of powers. Ikapito, may karapatan ang mga tauhan ng NBI na habulin ng isang pugante o taong may kasong kriminal. Mayroon ding presumption of regularity sa pagpapatupad ng batas ng gobyerno. Ikawalo, hindi dapat kinukonsinte o pinoprotektahan ng Senado ang isang pugante. Maaaring maituring itong obstruction of justice. Ikasyam, walang batas na tahasang nagbibigay ng tinatawag na Senate Protective Custody bilang eksepsyon sa pagpapatupad ng warrant of arrest. Ikasampu, maliban lamang kung pigilan ng Korte Suprema, dapat ipagpatuloy ang pagpapatupad ng isang balidong warrant of arrest. Walang sino man ang mas mataas sa batas. No one is above the law. Yun yung pinaka-common sa atin. No? Kahit ikaw ay isang senador. At dahil dyan, nagkakaroon ng bangga ng ehekutibo, partikular ang NBI, sa Senado. In fact, ang NBI personnel tinangkapong i-detain ng OSAA kagabi. Nakipag-negotiate na lamang si NBI Director kay SP Alan Peter Cayetano. Kaya nauwi po ito sa pag-take into custody ng mga NBI personnel sa NBI mismo. Ang laking kabastusan naman nun. Kung nagtatrabaho lamang ang NBI tapos iko-contempt, sabi nga po ni Senador Panfilo Lacson, napaka-irregular
nung ginawa po nila kahapon na i-contempt yung mga NBI agents nang hindi po dumadaan sa due process. Pakinggan natin ang naging interview kay NBI Director Melvin Matibag. Magandang umaga po, Kate, Didi Chacha, at sa lahat po na tumatakilig sa programa. Isa ulit magandang umaga at salamat po ulit sa inyong invitation po sa akin. Director, yung mga NBI agents po kahapon na nandoon sa Senado na pwede ho ba munang ikwento po, saan po ba nanggaling yung arrest warrant? Sila ho ba ang may bit-bit nito? Talaga bang aarestuhin si Senator Bato? Ano ba kwento? Well, meron po talaga kaming hawak na arrest warrant issued by ICC upon validation po with PCTC ay valid po yung warrant. So, i-enforce po talaga namin yung warrant upon proper coordination po with the Senate leadership po and the Senate security. With proper coordination. Apo. Tama po. Apo, can you, sir, again explain further? Because the good senator is claiming na wala daw po, no? Na, well, inyo ho napanood, no? Yung kanyang mga pagsisigaw. Opo, yes, Well, go ahead. yun na nga po, Sir Ted. Una-una po, any reasonable mind, hindi naman po siguro maniniwala na darating ang NBI agent sa loob po ng Senado, ng Senate, na wala pong pakikipagpulong, pakikipag-usap. So, meron pong pakikipag-usap, may coordination po yan. Kaya po nandun kami. Kagaya nga po yan, nung natapos na yung session, ako po inimbitahan na pumasok sa loob ng Senado at nakausap ko po ang bagong leadership ng Senado sa pamumuno po ni Senate President Alan Cayetano at yun po yung naging paliwanagan. At sila rin nga po mismo nagsasabi na naniniwala naman sila na kami hindi makakarating doon ng basta na lang kami pumasok. Hindi naman po gano'n na magiging gawain ng iba because of course, even alam namin na we can enforce the warrant na alam namin legitimately kahit saan, kahit po sa loob ng Senado, we have to recognize the sanctity, the respect that is needed to be given to the Senate po. Kaya nag-coordinate naman po kami dyan. Alright, sige. So, sir, I hope you don't mind me asking too much details, no? Pero can you give us the timeline, please? Kailan kayo nakakuha ng kopya ng ICC warrant, verification sa kanyang authenticity, and then the coordination sa Senate Sergeant at Arms? Go ahead, sir. Kailan po ito? Well, forgive me also, no, yung details I cannot give it too much because it entails operational na capacity po. Meron pa po tayong mga ilang subject na... Yun. Tandaan niyo yung sinabi it entails operational matters. No? Meron pa tayong mga ilang subject na nandoon. Oh. Mukhang islipo patang yon. Mukhang hindi lamang si Bato de la Rosa ngayon ang merong warrant of arrest. Tandaan natin, 8 ang co-perpetrators ng dating Pangulong Rodrigo Duterte for crimes against humanity. Sino-sino yung 8 na yon? Si Bato de la Rosa, si Senator Bongo, si dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre III, si dating NBI Director Dante Giran, si dating PIDEA Director Isidro La Peña, ang dating Chief PNP na si Camilo Cascalon, pumanaw na, ang dating Chief PNP na si Oscar Albayalde at ang dating Acting Chief PNP na si Vicente Danao. 8 po sila. Kasama kaya sila, tayo nagtatanong, no? Yan. Diyan sa warrant of arrest na yan. Subject pa rin po ng warrant na yan that we don't want to develop too much information. Ano po. Pero just this, we got hold of the warrant on that day. Also, we coordinated it with the Senate. Nagkaroon po ng mga meetings at that time before we effect the arrest, when we had coordination and ongoing coordination with PCTC. Ano po. So, Okay. Sorry, Director. Masyadong matitalya, no? Ay naunawaan po namin ang inyong handicap. Pero ang inyo pong koordinasyon sa Senate Sergeant at Arms, panahon pa ni SP Soto. Ano po? Ang inyo pong koordinasyon sa Senate Sergeant at Arms ay panahon pa ni SP Soto. Tama po, si Sergeant Rene. Si Sergeant Rene po. Sergeant Rene po. Opo. So, nangyari ito even before the session
kahapon, weekend pa lang ho ba, alam na nila ito? Well, there's an information po na magkakaroon na ng confirmation sa warrant. So, yung pong warrant, kung mapansin niyo po, November 6 pa po yung date. November 6 pa po yung date ng warrant. So, yung ano lang po, yung proper endorsements lang po yung aming tinitingnan na rin po dito. Pero technically po, since it's already published sa ICC, that warrant is already valid and can be enforced. Okay, ha? Valid pa rin ang warrant of arrest na yan ayon kay Attorney Melvin Matibag. Pero puntuhan na natin yung interview kay dating Senador Antonio Trillanes, mga tol. All right, joining us now live in the studio for this special coverage of Head Start is former Senator Antonio Trillanes. Thank you for being here, sir. All right, what personality did you have to carry the arrest warrant of the ICC? Tinawag kayo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ano ba siya? Sheriff ba siya ng ICC? Ito po, liliwanagin ko, Miss Karen. The reason I was there ay dahil merong ugong-ugong over the weekend na mag-a-appear si Bato de la Rosa na doon sa Senado for the leadership change. At ako naman, meron akong inkling because of my engagements with the ICC na meron ng warrant si Bato de la Rosa. Ngayon, incidental na nandoon din yung mga NBI to serve that warrant. Kung maalala po ninyo, personal na ni-request ni Bato de la Rosa na sa... Ito yan, mga tol, noong May 2024. In particular, sinabi nitong si Bato de la Rosa, "Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sige, go ahead. Kahit sumama ka pang mag-serve ng warrant, sumama ka. Ikaw mismo pumosa sa akin." Oh, ini-invite niya. Si dating Senador Trillanes "Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sige, go ahead. Kahit sumama ka pang mag-serve ng warrant, sumama ka. Ikaw mismo pumosa sa akin." Kaya nandoon si dating Senador Trillanes. Samahan ko daw yung arresting team sa kanya. Are you serious? Sinabi niya yan on national TV, posasan, samahan daw niya, samahan ko daw. Kaya I just did him a favor. So, finulfill ko lang yung challenge na binigay niya sa akin. So, ganun po. Ngayon yung pinakita kong warrant, dahil nagwa-wonder yung media, they were asking me bakit nandoon yung NBI, bakit ako nandoon. So, hiniram ko yung warrant na hawak ng NBI, pinakita ko, ito po, ang dahilan, merong warrant of arrest si Bato ng ICC. So, I was just informing the public dahil hindi naman mga operatiba ng NBI yun, hindi naman sila nandoon to talk to the media. So I just did my part. Okay, but did you coordinate with the NBI? Did you plan to do the arrest together? No. Again, incidental po ang presence ko doon. Ngayon, Okay, whether you believe kay Trillanes, being incidental, wala na tayong pakialam doon. Ang mahalaga ngayon tingnan natin, merong warrant of arrest itong si Senador Bato de la Rosa at dapat maipatupad po ito ng ehekutibo. Kaya muli, sana madinig po ang tinig nating mga Pilipino na sumusuporta sa paghahanap ng katarungan. No? Marinig tayo ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan niya sana tayo. I-implement po ng ehekutibo ang batas. Ang batas, ipatupad ang warrant of arrest at dalhin, isurrender itong si Bato de la Rosa sa Hague, Netherlands. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga tol. Ngayon po ay May 12, 2026. Shoutout po sa inyong lahat. Please like, share, and subscribe. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.